Nakaramdam ng pagkabalisa si Jae-hwan, iniisip na hindi siya mananalo laban sa kanila kung magpapatuloy ang labanan sa ganitong bilis. Sa sandaling iyon, dumaong ang dragon sa kanyang harapan, tinatawag siyang kapes-palad na tao. Ang dragon ay nagsasaad na kung mayroong 10 higit pang mga tao tulad ni Jae-hwan, may ilang pagkakataon na ito ay matalo. Ibinunyag ng dragon na kung ang kanyang lahi ay hindi nalinlang ng bato ng panaginip na demonyo, ang kanilang kapalaran ay ganap na naiiba, na nagiiwan sa kanya na nabigla. Nalilito kung ano ang panaginip na bato ng demonyo, tinanong ni Jae-hwan kung ano ang sinasabi nito. Gayunpaman, sa halip na tumugon, itinaas ng dragon ang kuko nito upang tamaan siya, ngunit bago ito makatama, tumakbo si Jae-hwan at umalis sa snowfield. Pagkalabas ay isinara ni Jae-hwan ang pinto sa likod niya, iniisip na ito ay isang napakalapit na pag-atake na magreresulta sa kanyang kamatayan. Nakapatong ang kanyang ulo sa pintuan, naalala ni Jae-hwan ang mga salita ng dragon tungkol sa panaginip na bato ng demonyo at iminulat niya ang kanyang mga mata, na may naisip. Pagkalipas ng 5 taon, sa wakas ay nagtagumpay si Jae-hwan sa pagpatay sa Ice Dragon at natanggal ang ika-79 na sahig, na humahantong sa sukdulang pagtaas sa kanyang lakas, tibay, antas ng kasanayan, kakayahan sa militar, at kagalingan ng kamay. Napabuntong hininga, binalika niya ang lahat ng notification habang nakaupo sa itaas ng katawan ng Ice Dragon. Lumingon sa Ice Dragon, tinanong niya kung ano ang panaginip sa bato ng demonyo. Bilang tugon, ang dragon, na nasa bingit ng kamatayan, ay nagsasaad na alam na niya ang sagot at ipinahayag na matututuhan niya ang lahat. Sa huling palapag, sa sandaling iyon, isang kakaibang espada ang dumaloy sa katawan ng dragon kasama ang dugo nito, na lumabas na ang Ice Dragon Sword na puno ng kanyang hininga. Hawak ang kakaibang mukhang espada sa kanyang kamay, naisip ni Jae-hwan na hindi ito mukhang espada at nagtataka kung ito ay punyal. Sa sandaling iyon, ang dugo ng dragon na dumanak sa nyebe ay tumaas at bumubuo ng isang pinto sa kanyang harapan, na humantong sa kanya sa huling palapag. Determinado na sakupin ang tore, pumasok si Jae-hwan sa portal kapag ang mga salitang nakasulat tungkol sa pinto ay nagbago mula sa 100 patungong control room. Ilang saglit pa nang makapasok sa pinto ay lumabas si Jae-hwan mula sa kabilang side nito. Naghahanap sa kanyang harapan, nagulat siya nang makita sa screen ang kanyang sarili, sina Jae, Hylin, at Atopos, ang kanyang nayon. Sa pagtingin sa mga screen, iniisip niya kung ganito ba ang hitsura ng kasalukuyang tore, at tinitingnan niyang mabuti ang summoning area at ang kanyang nayon. Habang tinititigan niya ang mga iyon, bigla siyang nakarinig ng boses na nagsasabing dumating na siya, habang iniisip nila na pupunta siya. Sa bayan muna, nang marinig iyon, mabilis siyang tumalikod, hawak ang kanyang espada, ngunit wala siyang nakita nang sabihin sa kanya ng boses na huwag masyadong tensyonado, nakalimutan nilang magpadala ng mahalagang paunawa. Sa sandaling iyon, natanggap ni Jae-hwan ang abiso binabati siya sa pagiging unang nag-clear sa tutorial game ng World 274. Nang mabasa ang notification na ito, nagulat si Jae-hwan at nalilito kung ano ito. Biglang, ang dugo ng lahat ng mga taong namatay sa tore ay nagsimulang mapuno ang silid at mag-transform sa isang transparent, na parang tubig na likido, na nagpapatindi sa kanyang pagkabigla. Sa sandaling iyon, ang di nakikitang nilalang na nakikipag-usap sa kanya ay lumabas sa isa sa mga bintana, na nagsasabi na pahahalagahan nila ito kung hindi siya masyadong lumubog dito. Biglang, ang likido ay nagsimulang tumaas na parang isang bagyo, at kapag ang tao sa wakas ay lumabas, sinabi niya na sa bilis na ito, siya ay malulunod sa kanyang sariling mga damdamin. Sinabi ng kakaibang nilalang na nakasuot ng suit na medyo huli na para ipaalam sa kanya ang tungkol sa panganib, ngunit hindi siya dapat mag-alala tungkol dito dahil nagawa niya ng husto bilang isang tao. Samantala, ang transparent na dugo ay nagsisimulang umulan sa kanya sa anyo ng malalaking patak. Gayunpaman, ang nilalang ay nabigla sa napansin na ang dugo ay hindi man lang dumampi sa katawan ni Jae-hwan, sa halip, ito ay bumubuo ng isang kalasag sa paligid niya. Sa pagtingin kay Jae-hwan na nakatayong hindi nasaktan sa gitna ng napakalaking patak ng dugo, sinabi ng nilalang na mas mabilis siyang gumaling kaysa sa inaasahan. Paglingon sa nilalang, tinanong ni Jae-hwan kung sino ito. Bilang tugon, sinabi iyon ng nilalang nagsimula silang mag-usap ng walang pagpapakilala dahil sa pananibik na makilala ang isang taong unang nakarating sa ika-100 palapag ng tore. Ibinunyag ng nilalang na siya ang Devil, na si Bestrain, at ang may-ari ng Tower of Nightmares na kakaalis lang ni Jae-hwan.
Pagkarinig nun, tinanong ni Jae-hwan kung meron pang pangunahing laro na dapat pagdaanan kung ang tore na ito ay isang tutorial lamang. Tumetawa, pinuri ng nilalang ang kanyang katalinuhan at sinabi na bago magsimula ang pangunahing laro, may ipapakita siya kay Jae-hwan. Sa pamamagitan nito, pinitik niya ang kanyang daliri, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga screen na lumitaw sa kanyang harapan. Sa mga screen, tinitingnan ni Jae-hwan ang lahat ng kanyang mga karanasan, mula sa pagpasok sa tore hanggang sa pagbuo ng kanyang koponan hanggang sa pagsalubong sa parami ng paraming tao sa kanilang pag-akyat sa sahig. Sa pagtingin sa mga mukha, sinabi ng Diablo na pamilyar ang mga ito mga mukha na hindi na nila nakikita. Itinuturing din ni Jae-hwan ang kanyang sarili na pinapatay ang mala-dragon na species sa tulong ni Soyeol at naalala niya na ito ay isang hindi mahuhulaang labanan kung saan namatay si Soyeol, iniwan siyang lumuluha. Sinundan ito ng alaala ng pagkamatay ni Yunhwan, na naging sanhi ng kanyang pagkabigla. Matapos ipakita ang mga ito sa kanya, tinanong ng Diablo kung ang mga alaalang ito ay hindi nagbabalik sa kanyang kalungkutan, galit, at panghihinayang. Pagsasabi sa kanya na iwanan ang walang kwentang emosyon sa likod, sinabi ng Diablo na bibigyan niya si Jae-hwan ng bagong pagkakataon at inaalok siyang laruin muli ang larong ito. Tinatawag ito ng Diablo na isang kamangha-manghang pribilehiyo, makatarungan tulad ng mga pangunahing tauhan ng mga nobela, na maaaring magsimula sa simula ng buo ang lahat ng kanilang mga alaala. Dahil sa realisasyong ito, naiintindihan ni Jae-hwan na hindi ito ang wakas at ang sangkatauhan ay hindi maliligtas sa simpleng pag-akyat sa tuktok ng tore. Naaalala niya ang unang imbitasyon sa tore para sa pagliligtas ng sangkatauhan at napagtanto na sila ay nalinlang sa simula. Lumilitaw sa kanyang isipan na kahit anong paraan ang kanilang sinubukan, imposibleng pigilan ang epekto ng tore. Napagtanto niya na ang magagawa lang nila ay subukang lupigin ang tore, at ang ideya ng kaligtasan para sa sangkatauhan ay walang iba kundi ang pag-iisip lamang. Sa pag-iisip na ito, lumingon si Jae-hwan sa demonyo at mariing sinabi na alam nila na hindi na niya babalikan ang nakaraan. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa ang Diablo, nanunuya. Si Jae-hwan dahil kumikapit pa rin sa ideyang bumalik sa nakaraan. Pagkatapos ay ibinunyag ng Diablo na anuman ang gamit ng isa mula sa tore, walang magagawa kundi ibalik sila sa nakaraan. Nabigla sa paghahayag na ito, una nang iginiit ni Jae-hwan na may regression stone sa tore na nagpapabalik sa mga tao sa nakaraan. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang mga salita ng Ice Dragon tungkol sa Demon Dream Stone, at napagtanto na talagang tumutukoy ito sa mga regression stone. Kaya lang, ang demonyo ay ipinaalam sa kanya na ito ay talagang hindi isang regression stone ngunit isang bangungot na bato. Ibinunyag niya na ang mga taong gumamit ng bangungot na bato ay hindi ibinalik sa nakaraan kundi sila ay nakulong sa isang panaginip na sinasadya ng bato. Ipinaliwanag niya na siya ang nakaisip ng ideya ng pagpapakilala ng naturang item sa ika-77 palapag nang mapansin niya ang isang karera na nakatakdang bumalik sa nakaraan. Matapos ay proseso ang impormasyong ito, si Jae-hwan ay nananatiling tahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay nagpa siya na maniwala sa anumang sasabihin sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong ang Diablo kung dapat nilang simulan ang pangunahing laro at nagpadala ng isang abiso na nagtatanong kung gusto niyang pumasok sa pangunahing laro, umaasang tatanggapin ito ni Jae-hwan. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, agad na tinanggihan ni Jae-hwan ang abiso, na nagsasabi na mayroon ang Diablo tinulungan siyang maunawaan ang tunay na katangian ng tore. Ipinahayag ni Jae-hwan na siya ay nasa isang bangungot na nilikha ng tore at hindi na mananatili ng mas mahaba pa. Sa halip, mariin niyang sinabi ang kanyang intensyon na manghuli ng Diablo at magpatuloy na umakyat sa susunod na palapag, gaya ng ginagawa niya. Nang marinig ang balak ni Jae-hwan na patayin siya at pumasok sa susunod na palapag, confident siya. Habang si Beastrain ay nagpapahayag na wala nang susunod pa sa 100 palapag, dahil doon nagtatapos ang tore. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Jae-hwan na hindi na naniniwala sa sinasabi ng Diablo, lalong naging matatag sa kanyang desisyon. Sabik na kumbinsihin si Jae-hwan, sinubukan ng Diablo na mga tuwiran sa kanya, ngunit tumugon si Jae-hwan sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang espada sa leeg ng Diablo, na pinutol ang kanyang ulo. Habang nakahiwalay ang ulo, tinanong ng Diablo si Jae-hwan kung ano ang gusto niya, na nag-aalok na ipagkaloob sa kanya ang anumang bagay na gusto niya bilang gantimpala sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman, mahinahong tumugon si Jae-hwan na hindi niya kailangan ng anumang bagay. Bilang tugon, ang Diablo, na nagsisimulang muling lumitaw ang kanyang ulo, ay nagtanong kung si Jae-hwan ay hindi nais na bumalik sa kanyang orihinal na mundo.
Ang Diablo ay ipinaliwanag na tulad ng tore ng bangungot ay isang panaginip, sa katotohanan, na walang talagang tore sa mundo. Ang paghahayag na ito ay nagpagulat kay Jae-hwan, at hindi mabilang na mga screen ang lumalabas, na nagpapakita sa kanya kung ano ang nangyayari sa totoong mundo. Saksi siya na ang mga taong ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain, lumalabas na ganap na normal, at napagtanto na si Beast-Rain ay nagsasabi ng totoo. Samantala, natatawa si Beast-Rain sa mga ekspresyon ni Jae-hwan, na nagsasabi na tila naunawaan niya ang kanyang sitwasyon at nagtatanong kung hindi katakatakang malaman na walang namatay sa katotohanan. He remarks na ang balita ng kanyang mga kaibigan at ang pagiging maayos ng pamilya ay dapat na isang kaluwagan para sa kanya. Noon lang, napagtanto ni Beast-Rain na halos nakalimutan niyang ipakita kay Jae-hwan ang pinakamahalagang bagay at idinidirekta ang kanyang atensyon sa isang screen na nagpapakita ng hindi mabilang na mga pasyente na nakahiga na walang malay. Sa malapit na pagtingin sa mga pasyente, napagtanto ni Jae-hwan na ang isa sa kanila ay ang kanyang sarili, habang si Beast-Rain ay nagtatanong kung ang dahilan ng kanyang pagkagulat ay ang kanyang tuwalalang hitsura. Inihayag iyon ni Beast-Rain na kahit ilang dekada na ang lumipas sa tore, sa totoong mundo, 1 buwan lang. Pagkatapos ipakita sa kanya ang mga screen, sinabi ni Beast-Rain na hinding-hindi mananalo si Jae-hwan laban sa kanya, dahil ang power gap sa pagitan nila ay kasing laki ng pagitan ng mga tao at dragon. Isinasaalang-alang na ito ay isang kaluwagan. Hinawakan muli ni Jae-hwan ang kanyang espada, na nagsasabi na kung si Beast-Rain ay tulad ng isang dragon, kung gayon siya ay nanghuli ng isa noon. Sa pamamagitan nito, sinisingil niya ang Diablo gamit ang kanyang espada, naglalayong patayin siya. Maya-maya, binuksan ni Jae-hwan ang pinto ng pagawaan ni Jae at pumasok sa isang malubhang pinsala, tinawag siya. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang pagawaan ay puno ng mga pekona, na parang sarado ng mahabang panahon, at walang palatandaan si Jae kahit saan. Napagtatanto na hindi niya matatanggap ang tulong ni Jae, si Jae-hwan ay nagsimulang gumawa ng sandata sa kanyang sarili. Naalala niya na 72 araw na ang nakalipas hinamon niya si Beast-Rain. Ngunit hindi niya magawang mag-iwan ng kalmo sa kanya kahit anong pilit niya. Gayunpaman, ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na hindi rin siya namatay sa kanyang sarili, dahil mukhang walang balak si Beast-Rain na patayin siya. Ito ang dahilan kung bakit determinado siyang gumugol ng maraming oras hanggat kinakailangan. Upang talunin ang Diablo. Samantala, si Beast-Rain, abala sa panunood kay Jae-hwan sa kanyang mga screen, ay iniisip na kailangan niyang alagaan si Jae-hwan dahil siya ay isang napakahalagang pambenta sa proseso ng pagpapalago ng kanyang mga produkto. Gayunpaman, sa kaso ng isang produkto tulad ni Jae-hwan na tumangging sumulong sa susunod na yugto, iniisip ni Beast-Rain kung papatayin na lang siya. Iniisip niya na ang pagpatay kay Jae-hwan sa loob ng tore ay hindi sisira sa kanyang kaluluwa, ngunit makakasama sa iyong kaluluwa ni Jae-hwan dahil sa pagkakaiba sa pagitan nila, na magpapagalit sa mga mang-aani. Sa makatuwid, nagpasya siyang palakihin si Jae-hwan ng walang kamali-mali, ibenta siya para tumaas sa isang mataas na ranggo na Diablo, at bayaran ang utang para sa pagbili ng tore. Sa pagtingin kay Jae-hwan sa screen, iniisip niya na siya ay isang espesyal na produkto na kahit na ang mga banal na nilalang na hindi nakikitungo sa nakipag-ugnayan sa kanya ang mga demonyo. Gayunpaman, sobrang inis ang nararamdaman niya sa patuloy na pagsisikap ni Jae-hwan upang manalo laban sa kanya at nagtataka kung hindi siya mag-asawa doon. Sinabi niya na kung pakikinggan siya ni Jae-hwan at sisimulan ang totoong laro, ito ay mas mabuti para sa kanya. Iniisip kung ano ang gustong matupad ni Jae-hwan sa kanyang mga aksyon ngayon. Napagtanto na hindi titigil si Jae-hwan, pinitik ng demonyo ang kanyang daliri at nawala, na ikinagulat ni Jae-hwan. Maya-maya, lumitaw siya sa likod ni Jae-hwan, na mabilis na lumingon sa paligid at tumama sa pader sa likod niya, na nasugatan ang sarili sa proseso. Nakaramdam ng lalong pagkadismaya, hinawakan ng mahigpit ni Beast-Rain si Jae-hwan at hiniling sa kanya na magpaliwanag kung ano ang gusto niya at kung bakit siya ay nagpipilit na gumawa ng isang bagay na walang kabuluhan. Habang binibalewala ang kanyang mga alok upang makatanggap ng mga gantimpala, bilang tugon, sinabi lang ni Jae-hwan na siya ay gustong manghuli ng Diablo at pumasok sa susunod na palapag, na nagpapatindi sa pagkadismaya ni Beast-Rain. Sa pagtingin sa estadong kinaroroonan ni Beast-Rain, ngumiti si Jae-hwan, iniisip na sa wakas ay itinulak na niya ang Diablo sa kanyang breakpoint, at sinabing may gusto siyang itanong. Nakaupo sa isang mesa, sinabi sa kanya ni Beast-Rain na ang universo ay walang iisang dimensyon, at pumayag si Jae-hwan,
Sinabi sa kanya na ang mga bagay tulad ng parallel universe at multiverse umiiral sa Earth. Bilang tugon, sinimula ni Bistray na ipaliwanag sa kanya ng detalyado na nagpapakita na mayroong isang pangunahing dimensyon na antas na tinatawag na The Almighty Land, kung saan mayroong hindi mabilang na mga pagbabago. Inihayag ng Diablo na ang Earth ay maliit lamang sa isang dimensional na sistema na nakakalat sa hindi mabilang na mga pagbabago, na tinutukoy nila bilang ika-274 na mundo. Ipinaliwanag niya na sa tore, ang mga naglalakad kumita ng mga kasanayan at item, at habang nagtatrabaho sa kanilang katayuan, umaangkop sila sa sistema ng makapangyarihang lupain at nagkakaroon ng pagkakataong maglakbay sa ibang mundo. Inihayag niya na sa lahatang prosesong iyon, ang mga demonyong tulad niya ay may papel na suportahan ang mga naturang laro. Bilang tugon, tinanong ni Jae-hwan kung bakit niya ginagawa ang bagay na iyon. Nang marinig iyon, sinabi ni Bistray na talagang curious siya kung bakit napili ang lupa sa mga pagbabago para sa impact ng tower at kung bakit siya napilitang harapin ang ganoong kapalaran. Ipinaliwanag niya na nagkataon lang na napili ang kanilang planeta, ngunit pinigilan siya ni Jae-hwan, na sinasabi na ang gusto niyang malaman ay kung bakit demonyo ang nagpapatakbo ng tore. Nagtataka, tinitigan siya ni Bistray habang si Jae-hwan naman ay nagtatanong kung ano ang napala niya sa paggawa ng ganitong uri ng trabaho. Medyo kinakabahan, sinabi ni Bistray na matatawag niya itong voluntaryong gawain ginagawa ng mga nilalang na tulad niya. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ni Jae-hwan, idinagdag niya na si Jae-hwan ay tila hindi naniniwala sa anumang sinasabi niya, ngunit ito ay ang katotohanan na Diablo. Masiyahan sa pagboboluntaryo ng marami. Ipinaliwanag niya na nangyayari ito sa maraming iba't ibang mga planeta, kung saan binabantayan ng mga demonyo ang mga walker at nakatira sa paraiso sa tabi nila. Matapos magbigay ng mahabang paliwanag at katwiran, sinabi ni Bistray na malamang na naniwala si Jae-hwan hanggang ngayon. Bilang tugon, ngumiti si Jae-hwan, tinatawag itong lahat ng walang kabuluhang usapan. Pagkaraan ng ilang oras, nakaupo si Jae-hwan sa snowfield. Tinitingnan ang window ng kanyang status, at hinanap ang lahat sa kanyang kakayahan upang maabot ang kanilang pinakamataas na antas. Sa pag-inom ng potion para gumaling ang kanyang mga sugat, napagtanto niyang wala na siyang kakayahan para mag-level up, ngunit hindi pa rin niya kayang talunin si Bistray. Nakahiga sa nyebe, iniisip niya kung ang mga tao ba ay maaaring maging wala at iniisip na posible ito sa sistemang ito ang kakaibang mundo. Bigla siyang nakaranas ng kakaibang pakiramdam at nagulat, nagtataka espesyal. Kung ano ito? Sa sandaling iyon, nagsimula siyang makakita ng mga maliliit na butil na lumulutang sa hangin na unti-unting lumalaki, at itinuturing niya itong guni-guni. Habang hawak niya ang isa sa mga ito sa kanyang kamay, mabilis itong kumawala sa hangin, na bumubuo ng iba't ibang mga hugis. Sa pagmamasid sa kanila, dumating si Jae-hwan sa conclusion na ang mga particle na ito ay ang kakanyahan ng mundong ito, anuman ang kanilang anyo. Biglang, nakuha niya ang mensahe na ang monarch ay maglilinang at tatanggap ng mga supply para sa kanya sa lalong madaling panahon. Napukaw ang kanyang kuryosidad. Pagbabalik kay Bistray, tinanong niya kung ang monarko ay isang hari, dahilan para masabi niya na sa wakas ay nagkaroon na ng interes si Jae-hwan sa bagay na iyon. Ipinaliwanag ni Bistray na ang mga monarka ang tumitingin sa dakilang lupain, at ang mga taong naglilinis sa laro ay nagpapatuloy sa dakilang lupain at tumatanggap ng kapangyarihan at suporta mula sa mga monarko. Habang ipinapahayag ni Jae-hwan ang kanyang pagkalito tungkol sa pagkuha ng kapangyarihan at suporta, patuloy na ipinaliwanag ni Bistray na depende sa kung ano ang pipiliin ni monarch, magbabago rin ang kanyang kinabukasan. Sinabi niya na kung susundin ni Jae-hwan ang kanyang sinasabi, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para tulungan siyang sumailalim sa isang dakilang monarko. Gayunpaman, nalalapat lamang ito kung handa siyang lumahok sa pangunahing laro hanggang sa dulo. Matapos marinig ang lahat ng iyon, sinabi ni Jae-hwan na para siyang tindero ng insurance na humihikayat sa mga tao na nagpaparamdam sa kanya. Nahihiya. Pagkatapos nito, pumayag si Jae-hwan na sundin ang kanyang sinasabi ngunit sinabi niya na siya ay aalis sa lugar pagkatapos ng 10 araw. Pagkalipas ng 9 na araw, habang abala si Jae-hwan sa pagsasanay sa swordsmanship, pinapanood siya ni Bistray sa screen na sinasabing ginagawa niya ito. Ang walang kwentang bagay na ito sa buong araw. Bagamat nakakaramdam siya ng pagkabigo, naisip niya na kailangan niyang maging mas mapagpasensya dahil malapit nang matapos ang oras. Naaalala niya na kailangang bilhin ang tore dahil nalinlang siya ng mga taong ito. Nakaramdam ng galit sa kanila, sinimulan niyang suntukin ang sofa,
na nagsasabi na ang lahat ay dahil sa kanya. Naalala niya na ang tore ay sinasabing personal na ginawa ng isang master at isang anti-gang first generation tower kung saan hindi mahuhulaan ang edad nito. Iniisip niya na kung ito ay isang third generation tower, magkakaroon ng isang function upang sapilitang tapusin ang tutorial nang hindi masira ang mga premyo. Gayunpaman, dahil ito ay isang unang henerasyong tore, hindi niya maaaring tapusin ang laro nang walang kasunduan sa mga premyo na nagpapatindi sa kanyang pagkabigo. Isinasaalang-alang na bumili siya ng isang unang henerasyon tower dahil mura ito ng kaunti kaysa sa iba. Sa tingin niya ang magagawa niya ay magtiis at maghintay hanggang sa susunod na araw. Sa wakas, dumating ang huling araw at si Bistrain masayang ibinibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa pangunahing laro kay Jae-hwan na nagpasalamat sa kanya bilang kapalit. Sa muling pagpapakita ng imbitasyon sa pangunahing laro sa window, sinabihan siya ni Bistrain na piliin ang accept button sa pagkakataong ito, na nakaramdam ng labis na kagalakan na sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, sa halip na tanggapin ang imbitasyon, binigyan siya ni Jae-hwan ng isang biglaang suntok, dahilan para matarante siya. Habang nakatayo siya na nakatusok sa katawan niya ang espada ni Jae-hwan, tinatanong niya kung anong ginagawa ni Jae-hwan. Bilang tugon, sinabi ni Jae-hwan na dapat niyang malaman sa pamamagitan ng pagtingin, ibinunyag na ang kanyang tunay na intensyon ay manghuli sa kanya at maglunsad ng isa pang pag-atake. Naaalala ni Jae-hwan na pagkatapos makita ang mga makintab na butil na iyon, ang paggalaw ng kanyang espada ay naging hindi matatag, na humahantong sa kanya upang makaranas ng pakiramdam sa kakulangan ng ginhawa sa tuwing sinusubukan niyang saksakin. Habang iniisip niya iyon, itinaas ni Bistrain ang kanyang kamay sa hangin para hampasin siya. Gayunpaman, gamit ang isang mabilis na paggalaw ng kanyang espada, pinutol niya ang braso ni Bistrain at naisip na ang pakiramdam na ito ng kakulangan sa ginhawa ay talagang isang pakiramdam ng pagiging buhay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang malalaking at malalakas na baging na gawa sa bakal ay lumabas mula sa sahig at bitag si Jae-hwan sa loob. Habang pinapagaling ang kanyang naputol na braso, sinabi ni Bistrain na hindi pa siya nakakita ng isang tao na tulad ni Jae-hwan dati, remarking na magiging mas madali para sa kanilang dalawa kung ito ay mas maaga. Bilang tugon, si Jae-hwan, na ganap na nakulong sa loob ng mga bakal na baging, ay nagtanong kung ano ang Bistrain ay gagawin, na nagsasabi na hindi niya magagawang tapusin ang laro nang walang pahintulot niya. Sang-ayon dito, sinabi ni Bistrain na sumuko na siya sa pagkuha ng kanyang pahintulot matagal na ang nakalipas. Bumaling kay Jae-hwan, tinanong ni Bistrain kung bakit inaasahan niyang magpapatuloy ang laro nang walang katapusan. Ibinunyag niya na ang tore na ito ay nakaprogram na automatikong magtatapos 100 araw pagkatapos maklear ang tutorial na ikinagulat ni Jae-hwan. Pagkasabi nito, tumalikod siya, na nagsasabi na kailangan lang niyang hawakan si Jae-hwan at tahimik siyang lumahok sa pangunahing laro pagkatapos ng 100 araw. Hawak ng mahigpit ang kanyang espada, tinawag ni Jae-hwan si Bistrain, na sinasabi na sa malaking lupain, siya ay tinatawag na dambana ng panunukso. Ipinahayag ni Jae-hwan na si Bistrain ay nabuhay ng 784 na taon, umikot sa kabuoang 128 mundo, at nagpatuloy sa kanyang paglilinang. Kabilang sa mga tribong nagtatarget na ikinagulat niya. Sinabi ni Jae-hwan na talagang pinaplano ni Bistrain na ibigay siya sa Jet Black na tinawag ng Monarcho ang mathematician. Nabigla sa katotohanan na alam niya ang lahat, si Bistrain ay nagtatanong kung sino talaga siya. Bilang tugon, ngumiti si Jae-hwan at inihayag iyon na siya ang premyo na inaalagaan ni Bistrain sa Torres sa loob ng maraming taon. Pagkatapos noon, pinuputol ang mga baging na nagsasabi na hindi na ito magpapatuloy. Matapos hatiin ang mga baging, lumabas si Jae-hwan mula sa loob at sumulong sa napakabilis, na ikinataranta ni Bistrain. Paglapit sa kanya, sinaktan ni Jae-hwan ang kanyang mabigat espada sa balikat ng Diablo, na naging dahilan upang makaranas siya ng matinding sakit sa unang pagkakataon. Matapos tumakbo sa likod ni Jae-hwan ng ilang oras,